Hello mga katombuts! Magluto tayo ng sweet and sour fish. So, napakasarap nito. Cream dory nga pala yung ginamit ko. Lasang restaurant siya, in fairness. Anyway, so ito na nga yun. So, ito yung gamit kong isda. Cream dory. Sa, tawag dito? Grocery may ganito. This one is 150 pesos lang. Dalawa lang yung ginamit ko. Tinabi ko lang yung isa. So, technically, parang 100 pesos lang to. Yan. Syempre, heads up, itong cream dory, for me may malansa siya. Kung meron naman kayo pambili ng cod, or alam nyo yung cod, di ko kasi alam kung ano yung codfish na yun. Ewan ko ba. Basta ito yung nakikita ko kasi minsan ginagamit sa mga handaan, ginagamit na cream dory. So, ang gawin nyo, i-asnan nyo muna siya, ibabad nyo sa asin for 10 minutes, then hugasan, and then ito nga, imamarinate na natin siya sa mga pampalasa like yung Knorr liquid, asin, paminta, yan. Nahugas ko na to bali pangalawang hugas ko na siya. In fairness, nawala yung yung lansa. Tapos ito nga pala garlic powder. Yan. Pero kung wala kayong garlic powder, yung totoong garlic, yung anuhin nyo na lang, tawag doon, dikdikin nyo or mince nyo ng bongga. And also calamansi, mas lalong tutulong to para mawala yung lansa and adds flavor pa. Mga dalawa lang. So, mix lang natin siya, ganyan. Yung itim na yun, hindi yung toyo, siya, si Knorr liquid. Yan. I'm so happy kasi yung mangkok na to, natapon ko na siya. Matagal na kasi pinapatapon sa akin. So, nakamove na tayo kay Latito na yan. So, imamarinate na natin siya more or less mga 15 to 20 minutes lang. Huwag natin i-over marinate, baka maluto yung isda. So ayan, i-dredge na natin siya sa cornstarch. So ito, hindi ako masyadong maano doon. Cornstarch lang, okay na ako. At makikita nyo mamaya pag niluto is okay pala siya talaga. Even sa mga fried chicken, cornstarch okay na ako. Kung gusto niyo na may konting flour, adi okay. Ito kasi may kumakrunchy kasi siya. Hindi ko alam. So ayan, ipiprito na natin yung mga laman, yung mga isda. Basta golden brown lang, wag niyo masyadong sobrang sunog kasi syempre ilulutuin pa natin siya ng isa pa. Lalagyan natin siya ng sauce na sweet and sour. Na-inspire to sa nakain namin sa isang restaurant. Sarap kasi. Siyempre, ako naman gaya-gaya. Ito ko rin. Tingnan nyo, yan. Yan, golden na siya. We're going up, golden. So, yan. Batch by batch para hindi masyadong mag-overcrowd dun sa lutuan. Ganito ako magluto ng mga perito. Pwede rin siya sa yung nauuso ngayon, yung air fryer. So, sanay lang ako dito, kaya ko ba, sarap kasi yung lasa ng mantika. So, ayan. Pagkatapos ng mga fish, ito, i-fry lang natin sandali itong sibuyas, yung bell pepper. Ayan. Konting lanta lang, hindi super lanta, kailangan medyo crunchy pa siyang tingnan at crunchy talaga kasi ilalagay natin siya mamaya sa sauce. Okay. Yan, ganyan. Okay, mag-alala, hindi natin siya gagamitin pang gisa mamaya. Pang na lang siya, pang huli na siya talaga. So, hanguin na natin siya. Yan, ganyan, okay na yan. Yung medyo napaso na siya. Yan. Set aside natin. Kasi mamaya,
i-mix natin siya with the sauce itself para magkaroon ng lasa. Hindi siya ginigisa ha. Ito kasi nakita ko dun sa isa. Totoo naman, masarap pala. So, ito, na kawali. Kawali ba ito? Sa pan, maglagay tayo ng tomato paste. Ganyang karami lang. Suka. Ayan. Bukas na yung kalana. And then, yung juice nung tomato, ng pineapple na yon, siya yung ilagay natin. Wag muna yung pineapple, mamaya na siya. Yan, hayaan natin siya mag-simmer. Tapos lalagyan natin siya ng asukal. Since wala kaming white sugar, brown sugar ang nilagay ko. Hindi na kasi kami nag-white sugar, to be honest. More brown na kami talaga. And then brown, paminta. Yan, nagsisimmer na yung suka. So, after that, ano pa ba yung tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Tapos, we will make halo na. Ayan. Pwede nyo rin siyang gawin sa isang bowl. Doon nyo i-mix, tapos saka nyo na ilagay sa kawali. Para wala pang apoy. Pero since, depende kung paano mo siya atakihin. O yung way mo, then go. Make sure na hindi hilaw ang suka. I mean, wag mo haluin kung hindi pa nagsisimmer o kumukulo yung suka. Para hindi mahilaw. Yun ang sabi. So, ayan. So, kuha tayo ng konting sabaw, yung sauce. At gagawa tayo ng slurry para lumapot yung sauce. Kasi kung ganyan lang siya, malabnaw siya. So, yung slurry is para lumabnaw or mag-thicken yung kanyang sauce. Ayan. Kalawin lang natin dyan hanggang ma-dissolve fully yung ating ginawang slurry. Maya lang mag-thicken na siya. Magandang ulam idea to para sa nararapit na undas. Siyempre, family gathering na naman. Tapos, pwede rin siya sa Pasko ha. In fairness, I bet you, try nyo to. Masarap to at a little bit healthier kumpara sa kung karne yung gagamitin natin. Lagyan natin ng paminta pa. Kasi nga, isda naman to. So, yun. Please comment down below kung ano ba yung codfish sa Tagalog. Hindi ko talaga alam. Pero kasi, parang yun yung ginagamit ng iba. Anyway, so since malapot na, lalagyan na natin yung tidbits ng pinya. Kahit yung ganyan lang, mura lang siya. 15 pesos lang yata, 12 pesos. Tapos, lagyan natin siya ng sesame oil para magkaroon siya ng parang amoy Chinese restaurant. Hindi ko naglalagay sila ng gano'n kaya may amoy eh. So, ayan. Naaamoy ko na siya. Ipapa-reduce pa natin yung yung sauce. Tapos, eto na nga yung yung binanlian nating gulay. Kita nyo, di ba? Hindi siya lanta. Tama lang. Kasi, yun ang aim natin. Yung pag kinagat mo siya, may crisp pa rin siya yung mafe-feel. Kung gusto ko yung ganun. Dahil sa bell pepper. Ayan. So, lagyan nyo ng mga pampalasa kung sa palagay nyo ay hindi pa siya enough. So, yan. Lagyan na natin yung ating okay. So, ito pala. Naglagay ako ng shrimp cube. 1/4 lang ang nilagay ko para hindi naman ma-overpower. Para magkaroon pa rin ng lasang seafood. Yan. Ito na yung magiging kapalit ng fish. Pero kung meron kayong fish stock, so you can put that one. Ito, kung napansin nyo, wala akong nilagay na luya kasi
Halos wala talagang lansa yung fish, as in. Gayahin yung ginawa ko, promise. Tanggal yung lansa niya. At ginagawa ko na siya even sa mga tilapia, ganon. So, ito na yung mga pinirito na. Tamo, crunchy pa siya, oh. So, ito-toss na natin siya para ma-coat lahat ng isda nung sauce. Oh, taray. Oh. Yes. O, diba, sumabay pa ang aming dog na si Neo. Hi, Neo! So, ayan. Pag na-coat na lahat, ready to serve na. Yun. Ito yung ayoko yung masyadong masarsa. I think ito yung konting-konti lang. Yung gusto ko yung kumapit mismo dun sa fish yung ating sauce. Pwede nyo nang patayin actually yung kalan para hindi mas malalong tawag doon malabsak yung but this one it's still crispy. So plate na natin. So eto na nga. Chan. Ang sarap nito, guys. Ang sarap nito, ha, in fairness naman sa kanya. Yung laman talaga, nagulat ako kasi parang hindi na siya isda. Kasi nga hindi ko malasahan yung lansa. Yung sobra, dati kasi, di ba? Alam niyo naman yung lasa ng cream dory, di ba? Sobrang lansa niya dati. So, ito. Ayan, tapos na. Musok-usok pa. So, iserve na natin. Kakain na kami. Ito, mga 2 beses namin kinain kasi hindi namin naubos. Ang dami nito. Good for 4 siya actually. Yung halagang 100 pesos plus na yun. So, lagyan natin ng arte. Since maarte naman ako, mayabang daw ako. Che. So, ayan. Nagluto na ng ganito, mayabang na ako talaga. Be happy na lang. Yun lang. See you next time. Bye!